The Philippines is the third most disaster-prone country in the world. It is prone to earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, drought, and typhoons that could trigger secondary effects such as landslides, floods, and storm surges. It is also affected by periodic occurrence of El Niño and La Niña, and many of our areas are exposed to multiple hazards, like 70% of our 1,500 coastal municipalities are vulnerable to sea level rise. Agriculture represents 1/5 of our total economy and generates 1/3 of the national employment, making farmers and food production in the country highly exposed to the negative impacts of climate change. Sa tagal ko nang nagsasaka, yung panahon ngayon, paiba-iba na. Noon, medyo mahina yung bagyo noon. Minsan, mga 2 taon, 3 taon, wala kaming nararamdaman. Kaya siguro napapanahon na yung talagang mapag-isipan natin lahat ang problemang ito. The Philippines can prepare farming communities adapt to climate change by introducing adaptation options and making use of climate information in planning and policy making to make farming in this country resilient to climate-induced events and disasters. In addition, farming communities and the agriculture sector can be capacitated to implement the community-based adaptation options that can be appropriate to the specific impacts in the locality. The community-based adaptation under the AMICA project starts with the understanding of how climate change is affecting the community. And then, in identifying possible good practice options with local agriculture technicians and validated by the farming community. After which, potential good practice options are field tested and evaluated at the local context through participatory processes and capacity development under the framework of what we call as the Farmer Field Schools, or FFS. Examples of these GPOs tested under the framework of the Climate Smart FFS of the project can include climate resilient rice varieties like the multi-stress tolerant green super rice, rice farming practices and systems like the Palay Check system, the System for Rice Intensification or SRI, the rice duck system, and rice ratooning, diversified cropping and organic farming, as well as good practice options in food and hermetic storage of seeds. Mahitungod anang AMICA, pabor jud mi kaayo anak tungod kay nakita namo nga kana makahatag pud sa mga farmers og dakong kaayuhan, dakong katabang sa ilang pagpanguma. Labi na karon sa diha nga naobserbahan namo ang Demo Farm ng AMICA project nga dito sa Magpayang. Nakita jud sa mga farmers ang different varieties nga ilang ginatanom ug diha sila na encourage. In fact, karon mga farmers na nag-adapt na sa pagtanom sa kanang tawag o green super rice kay nakita jud nila nga kadto mo survive jud during flooding.
Yung pinag-trial namin dito, yung GSR 5A, tapos GSR 8, RC 18 sub 1, tapos RC 68. Yung unang inaan namin yung RC 68, lumabas na 104 days yung RC 68. Maganda yung yield niya, nasa lagpas 200 kabans per hektar. Yung kinandak po naming varietal trial on flood-prone environment ay maganda rin ho yung naging resulta sa Barangay Bustrak. Kasi ho yung among the 6 varieties ho, magaganda lahat yung resulta ng yield. Ang pinaka-highest yield po na nakuha ng 6 na variety ay ang yung 7 IPSBRC 18 sub 1 na kumuha po kami ng aning 7.5 tons per hectare, equivalent to 150 kabans per hectare. Yung problema dito, pag August, pag high tide, napakataas ng tubig. Pag wala kaming fresh water, umaatake dito yung alat sa palayan. Doon naman sa pinag-trial namin dito na palay, ang pinakamaganda doon sa may alat na tubig, yung B3 at saka B12. May laban siya sa alat. Kaya sa ngayon, yun ang napili ko doon sa trial namin. Kasi umpisa nang magsaka ako dito, pinakamataas ko dito ay 36 kaban. Ngayong yung harvest na to, umani ako ng 53 kaban. 135 adapter farmers ang binigyan ng 5 kilos ng FAO Amicap. Itinanim nila yon GSR 5, 11, 12A, GSR 8. Pero sa 4 na yan na ibinigay na GSR, may napili silang pinaka magandang harvest, ang 5 and 12A. Yung binigyan ako ng 1 kilo na sabi nila B14 yun, dito ko ilinagay, nakakuha ko ng siguro mga 15 kilos. Yung pang-tatlong lagay ko, nasa 4,000 square meter yun. Sa ngayon nakakuha ko ng 58 kabans. Bali problema po dito yung yung wala talaga kaming source ng tubig. Pag ganitong hindi na umuulan, nag-aasa kami diyan sa pump. Mahina naman pag sobra na ang init. Yung pagtanim namin dito ng GSR, yung 11, medyo naka-recover, nakita nga ni Juan, technician. Umani siya ng 900 kilos doon sa 1,200 square meter. Nakita ko po yung performance ng mga GSR lines. Lahat po siya naiiba sa katabi. Yung tillers nila, kahit nagsisimula lang sa 12 to 16 tillers, pero yung bilang naman po ng mga butil nila talagang napakarami. May mahigit pa po ngang 300 na butil, yung mga sa GSR 11, sa 8, matataas po talaga yung bilang. Palagi kong naalala na pinakang topic yung tinatawag natin na palaychik. Kaya nasabi ko yun ang paborito ko dahil pag-umpisa mo pa lang, iniisip mo na kung anong gagawin, bilalagay mo. Pag-umpisa kang magbungkal pa lang, naaalala mo na, nandun na yung palaychik natin. Lahat hanggang sa umani tayo, hanggang sa pag-iimbak, nandun eh. Ang natutunan ko po sa inyo, yung pag-aisa namin, yung sinusukat namin, yung palay namin, at magmula sa 10 days after transplanting, magsimula na akong pag-count ng tillering hanggang 32 days. Kining amo ang ginabuhat ng pag-aysa kanunay namin amo nga ginabuhat kanya amo kini nga ibaluan gikan sa ato nga Departamento sa Agriculture. Ang pag-aysa mao kini ang
agro-ecosystem analysis. So mao ni ang amo ang padasig usab sa pag-practice sa ato mga farmers dinhi sa palibot para mahimo sa mga epektibo. Adunay dakong kalahian kung humay lang ang anaa sa basakan. Sa pagkakaron sa pagbag-o-bag-o sa panahon, kinahanglan aduna pod kabag-uhan sa akong pagpanguma mao kini ang rice duck farming. Pinaagi niini ang akong humayan dili na gamitan og chemical tungod kay ang itik mismo ang maghinlo og makahatag ug abono sa humay. Isa pa akong karagdagan sa akin ay yung sa itik nila ay nagkaroon ako ng counting income, dagdag income kasi siyempre pag nangitlog na ito halos isang buwan yan na tuloy-tuloy ang pagingitlog ay nakakalibre pa tayo sa almusalan. Itong tinatawag natin synchronized farming, napakaganda. Ito nga, binagyan ko ng mani, peanut. Nilagyan ko pa ng corn. Dahil meron ako nakuha. Nung daling ko sa pinagbili ko, meron na pala dito bumibili. 30 pesos per kilo. Di ba po yung diversified farming? Tinatandaan po natin yung risk po, yung kung gaano po kadelikado o kalaking chance na maapektuhan tayo. Mababawasan po yung impact nun pag hindi tayo nakadepende sa isang tanim lang. Sa usa ka tuig, kas aragyod ang akong pagtanom og humay. Dili pod kalikayan nga moabot usab ang failure kuntig anina. Tungod niini nangita ko og lain nga kakuhaan og panginabuhian. Mao kini ang paghimo og paod, bino, suka nga gikan sa nipa. Pinagi sa Amikap, Pilrice, DE og LGU Higaki. Nadunggangan usab ang akong kahibalo ilabi na niining livelihood adaptation to climate change. Resulta niini ang paghimo niining pispan. Kini usak na usab sa among kakuhaan og panginabuhian. Pinagi niini adunay kasiguruhan nga sa umaabot nga panahon adunay kalambuan. Bukod po doon sa pagtatanim namin ng tamang paraan, natuto rin po kaming gumawa ng organic fertilizer, organic na pang-spray po. Kung pwede, gumamit sila ng organic fertilizer. Kasi based talaga doon sa namin, mas gusto nila ng pala yung may organic fertilizer kaysa synthetic. Ano po. Maraming natutunan ng mga farmers. At sa napapasalamat ang kabuuang mga farmers ko na karoon through Amikap project to Pilrice, nagkaroon sila ng seeds. Yung seeds na yan, nineroll nila. At hindi na sila problema sa darating na by December. Yearly nila, preparation dahil mayroong naka-reserve na. Pagkaluwas pa. O yun, wow. Burnay. Ayun. Marami akong natutunan bilang isang technician kasi noon di ko naman alam ang typhoon tracking, hindi ko naman alam yung paggawa ng fabricated rain gauge, pero noong mag-CFS na nakasama na yung typhoon tracking sa mga topic,
yung paggawa ng fabricated rain gauge, yun ang nakadagdag sa aking mga natutunan bilang isang ET. Sinusubaybayan kong mabuti ang aking pagsasaka, lalong in-improve ko sa ngayon dahil sa climate change na sinasalita ninyo. Ay nung araw hindi ako nagre-record. Nagsimula lang ako pagdating ninyo ng FAO AMICAP. Tapos yung AWS naman, nagbigay din ang FAO AMICAP ng aparatus ba na naka-install doon sa munisipyo. Regarding sa implementation ng Climate Farmers Field School saka yung relation ng use ng automatic weather station, yung bagong technology na-appreciate ng mga farmers kasi nai-relate nila kung ano yung mga activities na pwedeng gawin, management decisions ng mga farmers, let's say sa post-harvest o kaya all other farm operations dun sa data na nakukuha natin sa ating automatic weather stations. Weather data coming from the locally installed automatic weather stations or AWS as well as from Pag-asa can help farmers generate cropping calendar that considers this data. Local agriculture offices can also make use of the climate data in crafting farm weather bulletin that can guide local farmers in their farming activities and on the appropriate good practice options based on this advisory. Biskan mahuman na to idin AMICAP project, pero kami dahil higakit nagbangusog nga ipadayon gyud kining Climate Smart Field School aron madugangan ang kahibalo sa mga mag-uuma labi na kung sao nila labi na sa nahitabo karon nga kining atong climate change. Naagad mi po na sana po maipadagos ang proyektong ini na makalakop sa gabos na lugar mi dito sa Buhi. Bako lang po sa Buhi, maski sa ibang kuyan po lugar na pwede pong matabangan tang kung bagalin po nangangay po kan mga tabang o almas mga binhi, pwede tama po masiran sinda gabos. To sustain the implementation of these GPOs at the local level, the DA regional offices can intensify the adoption of these GPOs through active promotion in expansion areas. Climate Smart FFS or Farmer Field Schools can be extended not only in rice but in other commodities like corn, vegetables, livestock, and fisheries. And local agriculture technicians should be trained in handling climate data from AWS and Pag-asa to provide up-to-date advisories to farmers in their localities.